Number 1, from a point A that is 8.2 meters above level ground, the angle of elevation of the top of the building is 31 degrees 20 minutes, and the angle of depression of the base of the building is 12 degrees 50 minutes. Approximate the height of the building. So, meron tayong point A na 8 meters, 8.2 above level ground. So, ito yung level ground. Tapos ito yung point A natin. I-exage ko na lang para makita na maayos. And ang height niya is 8.2. Yan. Tapos ito yung building natin. Yan. Yan. Sabi niya, yung top ng building daw, yung angle of elevation is 31 degrees. Yan, sa pataas. So, ang angle of elevation and depression natin, naka-reference yan sa horizontal. So, ito siya. 31 and 20 minutes. Tapos yung base naman daw, yung angle of depression is 12 degrees 50 minutes. Yan. 12 degrees 50 minutes. So, pinapahanap dito yung height ng building. So, mayroon ka ditong na makikita malaking triangle. Okay? And yung triangle na to, may angle ka dito dalawa, pwede pa nating hatiin. So, pwede natin yang hatiin sa dalawang right triangle. Ayan. So, ngayon, meron kang dalawang maliit na right triangle. Ayan. So, magkakaroon ka ng relationship between this angle tapos height ng building. And para masolve natin yan, mag-introduce ako ng bagong variable which is ito, yung horizontal distance. So, based dito, alam naman natin na 8.2 ito. So, malamang sa kabilang side, 8.2 din. 8.2 din yan. 8.20. So, sa taas, h minus 8.20. Ayan. So, first triangle muna, ito maliit. Ayan. So, anong relationship ng dalawang side na to? With respect sa angle. So, that is opposite tapos adjacent. So, tangent 12 degrees 50 minutes is equals to 8.2 over x. Then, solve for x. Makukuha natin yung distance ng point A papunta dun sa building. So, 8.2 divided by tangent 12 degrees 50 minutes. Yan, 35.995. Yan, so para mas madali, store ko na lang to sa A. Then, ito naman yung mas malaking triangle. Ayan. So, tangent ulit, no? Kasi opposite. Tapos adjacent niya yung x. So, tangent 31 is equals to yung opposite niya is ito, yung h minus 8.2 divided by yung x which is 35.995. Solve for the height. So, tangent 3120 is equals to, h alpha x minus 8.2 divided by a. Ayan. Shift solve for x. So, ito yung a, yung kanina, yung naka-store. Tapos, x na yung pinapahanap dyan. So, para mas madali mag-solve yung calculator mo, pili ka dito banda sa choices. So, around 20 siguro. Para nasa gitna lang. Ayan. So, 30.11 meters. So, letter A. Okay. Next, number 2. The distance between Miami and Orlando is about 220 miles.
A pilot flying from Miami to Orlando starts the flight 10 degrees off course to avoid a storm. If the pilot adjusts his course after 100 miles, how much farther is the flight than a direct route? So, dito wala naman i-explain kung saan papunta talaga yung ating airplane. So, technically, ikaw lang bahala. No? So, from Miami, papuntang Orlando, sabihin natin banda dito. Yan. So, ang distance daw niyan is 220 miles. Ayan. Kaso nangyari, yung pilot, 10 degrees off course daw siya. So, meaning, medyo sablay ng konti. Hindi direct. Okay? Dahil nga dun sa may bagyo daw. Iniwasan niya yung bagyo, so lumiko siya ng 10 degrees. So, hindi naman binanggit kung saan papunta, pag ganito ba o pag ganyan. So, ikaw lang bahala din. Okay? Sabihin natin, papunta siya dito. Yan. Then, if the pilot adjusts his course after 100 miles, so pagdating niya ng 100 miles, in-adjust niya na. Binalik niya na. Papunta dun sa may Orlando. Ayan. So, una is 10 degrees off. Ayan. Tapos in-adjust niya na. Papunta dito. So, tanong, how much farther? Gano'n daw mas lumayo yung distance niya. So, para makuha ko yung total travel distance niya, kunin ko tong x. Ayan. So, meron tayong triangle. Tapos, hindi siya right triangle, no? So, pag hindi right triangle, ano lang naman yan? Sine law or cosine law. So, meron tayong dalawang side or tatlong side yung involved, then isang angle. So, cosine law. Cosine law, using cosine law, ah yung opposite side is equals to yung dalawang side plus 100 squared minus twice ng dalawang side. Then cosine yung gitnang angle, 10 degrees. Solve for x. So, 220 squared plus 100 squared minus 2 times 220 times 100 cosine 10. Ayan. Then, square root pa. 122.75 miles. Okay? So, pero take note lang, meron tayong Caltech dito using mode 2. Okay? Using mode 2, may Caltech tayo dyan for cosine law if ang dalawang side given tapos yung gitnang angle. Okay? So, ang Caltech dyan, mode 2 or complex mode. So, x is equals to yung dalawang side. Kahit saan dyan unahin mo, 220 minus 100 or 100 minus 220, okay lang. Then angle, yung gitnang angle. Then apps 1 ka. Para nakagantong format, naka-polar format. Ito, makuha mo yan sa apps 1. Ayan. So, tayo natin, mode 2. Then 220 minus 100. Angle, 10 degrees. Then apps 1. Ayan. Then, ayun. So, makuha mo dyan yung, ayan, 122.75. So, same lang. Okay? So, itong Caltech na to, pampabilis na naman yan, pero ang ginagamit ko pa rin talaga in terms of board exam, ito pa rin yung pinaka-main formula. Kasi, madami ka namang different variant dito. Hindi naman laging ganito yung pattern eh. Okay? Tsaka importante pa rin na kabisado mo yung formula niya kasi madaming paggagamitan niya. Okay? So, ayan na. So, yung total traveled, uh, total distance traveled niya is equals to 100 plus x
Ayan. So that is 222.75. So originally 220 lang dapat ay lumiko siya naging 222.75. So yung naging difference nila, oh, 222.75 minus 220, that is 2.75 miles. So that is letter D. Ayan. Okay. The next, number 3. To determine the distance between 2 points A and B, a surveyor chooses point C, that is 275 yards from A and 530 yards from B. So meron tayong dalawang points, A and B. Wala namang na-specify kung saan banda. Ayan lang tayo. Ayan. Tapos para masukat niya daw yan, nag-set siya ng distance dito sa labas ng point C. Okay? Na ang distance daw ng point C na yan from A, 375. Ayan. Tapos sa B naman, 530. Ayan. Then, if angle BAC has measured 49 degrees 30 minutes, approximate the distance between A and B. So, pinapahanap si X yan, si A and B. So, ang binigay na angle, ito. Take note, pag yung angle na ganyang format, yung nasa gitna, dun mismo nakadikit yung angle value. So, meaning, ito siya. Naka-A siya. 49.30. So, ito kasi siya si BAC. Ayan. So, katulad nito, hindi pwede gamitin yung Caltech kasi ang involved is dalawang side, pero tingnan mo yung angle mo, hindi sa gitna nila. Hindi pwede yung mode 2. So, yung regular lang na cosine law. Ayan. So, ang opposite natin, yung 530 squared, ito, using cosine law, ayan. 530 squared is equals to, yan yung nasa labas kasi yan yung katapat ng angle. Yan yung pattern natin. Then 375 squared plus x squared minus twice ng 375 cosine 49.30. So, pwede ka naman dito mag-shift solve. Ayan. So, mode 1, 530 squared is equals to 375 squared plus alpha x squared minus 2x 375 cosine 49.30. Yan. Then, shift solve. Then, pili ka doon sa choices. Kasing x mo, ito na yun eh. Nasa choices. So, around, 600 ah. Yan. So, 690.3 yards. Yan. So, letter C. Okay? Next, number 4. The angles of elevation of a balloon from 2 points A and B on level ground are 24 and 47 respectively. Point A and B are 8.4 miles apart, and the balloon is between the points in the same vertical plane. So, ito yung level ground natin. Ayan, point A and B. Tapos, banda dito yung ating balloon. Nasa gitna daw eh. Hindi siya dito, hindi siya dito. Kumbaga, between ng A and B. Then, ang angle of elevation niya from A, 2410. Tapos from B naman, 4740. Ayan. Ito yung balloon mo. Then, yung distance daw between A and B is 8.4 miles. Approximate the height of the balloon. So, pinapahanap yung
height natin. Ayan. So, yung height, pansinin mo, naka-create ka ulit ng dalawang right triangle. Yan. So, assume ko dito sa kabilang side, x. So, kabilang side, magiging 8.4. Dito, magiging 8.4 minus x. Ayan. So, anong relationship niyan? Pag right triangle, gagamit tayo ng SOHCAHTOA. So, itong triangle na to, katapat niya, ayan. H tapos, ito. So, opposite and adjacent. So, tangent na naman. So, tangent 24, 10 is equals to h over x. So, wala pa tayong masasolve dito, no? Dalawa pa yung variables. So, lipat tayo sa kabilang right triangle naman. So, tangent 47, 40 is equals to, opposite niya is h, adjacent niya yung 8.4 minus x. So, pinapanap dito yung height, no? So, pwede yung gawin, two variables, two equations tayo, pero hindi pwede mod 5, 1 dyan. So, gamit tayo ng substitution method. So, solohin ko yung x dito, then transfer ko sa kabila. So, mangyayari, x equals to h over tangent 24, 10. Then, yung buong yan, equal ko dito kay x. So, ang final form, tangent 47, 40 is equals to h over 8.4 minus h over tangent 24, 10. Ayan. Ayan, madami-dami nga lang. So, tangent 47, 40 is equals to alpha x over 8.4 minus alpha x over tangent 24, 10. Ayan. So, shift solve yung sa choices, mababa lang, no? So, around 3. Yan, 2 point, oops, parang, 8.4 pala to, sorry. Kaya pala medyo off siya ng konti. 8.4, hindi 8.1. Yan. Yan, 2.68. Yan, so letter D. Okay, next number 5. The Leaning Tower of Pisa was originally perpendicular to the ground and 179 feet tall. Because of sinking into the earth, it now leans at a certain angle theta from the perpendicular. So, meron tayong Leaning Tower of Pisa, no? So, originally, straight siya pero nag-incline. Ayan. So, ito yung vertical natin. Sundan natin to vertical plane. Ayan. So, tumabingi na siya ngayon. Ito na siya ngayon. Ayan. So, mayroon daw yan certain angle theta. Ayan. So, when the top of the tower is viewed from 150 feet from the center of its base, so kung titingnan daw siya mula dito, ayan, na may distance na 150 feet, ayan. Yung angle of elevation is 53. So, pag sinilip yung taas, 53 degrees. Ngayon lang. Ngayon ko lang red. Did you make it? Yan. 53. Ayan. Approximate the angle, theta. So, una is yung height na 179. Siyempre, kahit tumabingi lang yan, nag-incline lang naman siya. 179 pa rin yan. So, ito, 179 feet. Okay?
Ito naman, 'di ba, originally perpendicular siya. Okay? So, ito yung theta natin. So, ito 90 minus theta. So, 90 minus theta. Okay, meron tayong dalawang angle tapos dalawang side. So, dalawang side, isang angle. So, pag dalawang side lang, gagamitin natin 'to ng sine law. Okay, pag cosine law kasi dapat tatlong sides, eh. So, problema lang itong side na 'to, ito yung katapat niya, okay na 'yan. Itong side na 'to dapat yung angle na gagamitin natin itong katapat niya din. So, wala pa. So, alam naman natin na yung itong angle na 'to, tawagin nating alpha. Pag pinag-add mo silang tatlo dapat 180 degrees. So, alpha plus 90 minus theta plus 53 is equals to 180 dapat 'yan. So, kunin natin si alpha. So, alpha is equals to, so lipat ko lang sa kabila, 180 minus 90, 90 na lang, then minus 53 pa. So, 90 minus 53, 37. So, 37. Then, itong minus theta, magiging plus na siya sa kabila. Nilipat lang natin dun sa kabila lahat. Ayan. So, using sine law, ayan. So, uh, sine 37 degrees plus theta. Ang katapat niya is 150. Ayan, is equals to sine 53. Ang katapat niya 179. Then solve for theta. So sine 37 plus x over 150 is equals to sine 53 over 179. So shift, solve, then pili mo yung nasa choices. Maliit lang yan. So sabihin natin 3. Yan, 5.01. 5.01 degrees. Yan. That's it.